Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby girl, pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace po. Alright? At si Saldi Niño. Silang dalawa ho yan. No? Ang pareho po na kumakatawan po sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayong dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan. Ano ho? Sa usapin po ng budget. 105 projects under the National Expenditure Program, at ito po ay nakumpirma daw nila ng Billionaire Channel sa DPWH contracts. Hango daw sa kanilang pagsasaliksik. Ang halaga po ng proyekto, more or less 2 billion pesos. Doon po sa 105 projects, 92 doon, so kung baga halos 100% na, ay para sa lalawigan po ni Ginoong Angara na Aurora. Alright. At doon po sa report nila, may sinasabi, gaya po ng nababanggit din sa Senator Ping Lacson, na ito'y under po doon sa BIP tsaka yung SIPAG. Nagkaroon sila ho ng bagong mga bansag sa mga pagkukunan po ng naturang proyekto at identification ng mga proyekto under the BIP, yung basic infrastructure at saka yung may sipag pa sila sinasabi, no? Yung sustainable, blah blah blah, etc. But basically po, ito ho ay mga proyekto ng DPWH. Ngayon, nilagyan lang ho nila ng mga bago pong mga bansag. Okay, so, ang sinasabi po dito mga kapatid, yung pong mga proyekto ay nakalagay sa NEP at naipasa po, no? At nagkaroon ng mga kontrata umano sa DPWH sa Aurora. So, ano po ang anomalya dito? Ngayon pa lang, baby girl, masasabi natin na walang anomalya dyan. Basically po, kahit na hindi ka na senador, napaglaanan yung iyong lalawigan ng ganito kalaki at kadaming proyekto, wala dong anomalya. Wala doong sinasabi po na paglabag sa batas. Pero, kung ito pong informasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nando doon sa DPWH files, ay sana nga po binigyan pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito, totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan, at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearing house nila kung sino lamang ang kanilang gusto na bumbukin, with all due respect, Paskong Pasko. So ito pong mga informasyon na ito nga sana ay lead na para ho natin matumbok at malaman kung meron bang anomalya o wala, o meron ho bang paglabag sa anti-graft law o maging sa ethical standards for public officials. Sa ano hong pamamaraan halimbawa? Kasi kung wala, i-clear yung executive, i-clear ho yung nasa executive, yung pong cabinet secretary. Halimbawa! Correct! Okay. So ito hong mga proyektong ito ni Angara, proyekto po sa Aurora Province, sa ilalim umano ng pagiging proponent, no? Ikaw ho ang humingi nito umano. Wala tayong sinasabi na agad pong may anomalya, pero ito lang po sa atin. Matutumbok mo yan, girl, kung yung mga contractors doon sa mga proyekto sa Aurora ay may kaugnayan kay Angara. Yun eh. Kung yung mga proyektong ito, sino ba ang mga kontratista dito? At may koneksyon ba ito kay Sunny Angara? Kaya nga po, sa mga panahong ito, kami po nagtataka pa rin kung bakit wala pa rin ginagawang paghahabol at pag-iimbita man lamang maging in the Senate pag siguro na siya humarap, itong ang pangalan ay Undersecretary Try-Give Olaivar. Na kung babalikan natin po ang kanya pong profile at background, binitbit pa ito ni Sunny Angara hanggang sa DepEd. At meron nga pong binansagan at Angara 5. Anyway, ito pong si Try-Give Olaivar ay binanggit na po ni Yusek Bernardo sa kanyang mga affidavit
na may kaugnayan umano dito kay Ginoong Angara. Hanggang doon na lang po muna ako. Basahin niyo po yung laman ng affidavit at yung aligasyon doon. So ngayon, isipin mo, totoo bang gusto nilang mapanagot ang lahat ng dapat managot dito? O may pinipili lang sila? Kasi kung gusto mong lahat ay dapat managot, palagay ko, una, dapat mag-leave na si Angara bilang Education Secretary. At hayaan niyang gumulong ang malayang investigasyon kasi hanggat nandidiyan ka pa nakapwesto, maaari mong gamitin ng yung impluensya. With all due respect kay Sunny. Hindi ba? Kasi dito po binabanggit nga na meron daw umanong alokasyon doon sa kanyang lalawigan pero again, wala po doong klarong anomalya ha. Ito lang po sa atin dito, sino yung mga contractors noon at ano ang kaugnayan noon dito po kay Olaybar o maging kay Angara kung meron man. Bakit nga po hanggang ngayon wala pa rin pong patawag doon sa Olaybar? Ito ho ba'y nasa Pilipinas pa? Maging in the Senate, hindi ito inobliga. Yung Adrian Bersamin, ganun din po. Hindi rin po inobliga. Bagamat nababanggit sila dito po sa mga affidavit ito. As a matter of fact, yung pong sinasabi na delivery ng halos 2 bilyon sa basement ng isang hotel sa Manila, Olaybar po ang starring doon, di ba? And so with Bersamin. Pero nung ipatawag nila at ipaharap nila at mapakinggan natin ang kanilang sagot sa mga bintang na ito. Bukas mo ang aming programa kay Ginoong Olaybar o kay Adrian Bersamin at kay Ginoong Angara sa ating pinag-uusapan ngayon. Kung totoo na gusto mong malaman at marantad ang katotohanan at mapanagot lahat. Halimbawa din. Ito sakto. Tumatawag na siya. Gusto magbigay ng pahayag. Hello, Sunny. Ay, Trillanes, sorry. Hindi, sorry po. Sige, tuloy mo. Halimbawa. Sige. Okay. May pangalan bang Ralph Recto? Ako yung tatanong ha. Correct. Mayroon bang Ralph Recto na pangalan doon sa sinasabing Cabral Files na iyan na nasa executive branch at walang kaugnayan sa DPWH pero may mga sinasabi pa rin mga umano ay mga request for funding? Ako po lamang nagtatanong, meron ba? Mr. Leviste, Congressman, meron ba? Vince Dizon, meron ba? Kung meron man, ang tanong, kung meron man, totoo ba na yung mga proyekto ay naisama, hindi lang sa NEP, kundi mismong sa line items ng DPWH? At kung meron man, ikaw kasi, Ulat mo ko kung meron man? at kung meron man, saan lugar yun ng mga proyekto? Sa Batangas ba? Kung sa Batangas man, Gugulat ka na naman eh. sino ang mga kontratista? Sa Batangas ba? Nagtatanong nga Kaya ako. ngayon din, kung Batangas yan, good morning sa mga kamag-anak ko sa Batangas. Gusto ko lang bumati. Kung sa Batangas man, sino ang kontratista? Kung meron man. Oo. Ito ba ay kumpanya ni Edwin? Jola? Tama, kid, no? Nagtatanong po lamang kami. May kaugnayan ba yung Congressman Garjola kay Ralph Recto? Nagtatanong po lamang kami. Kung ikaw si Vince Dizon, Oo. Ako si Vince, di na ako talaga sasagot sa inyo pag ganyan. Sek Vince, naiintindihan ka na namin. hindi, kung ikaw si Vince Dizon, Oo. Oo. At ikaw ang DPWH Secretary, okay? Ikaw ang may impormasyon dito sa sinasabing Cabral Files na ito. Ikaw mismo may hawak ng listahan o ano na meron pang mga notation, ha? Mga notes, handwriting, kung ano mga instruction noong pong SMB. Hindi San Miguel Beer yan. Hindi San Miguel Beer. Sa Secretary Manny Bonoan. May mga notations po, yung mga inaaprobahan o mga rekomendasyon. Kung ikaw si Vince Dizon at meron kang kasamahan sa gabinete na nasa sangkot dito, magsasabi ka ba ng katotohanan? Ilalahad mo ba lahat ng laman nitong mga files na ito? Bubuksan mo ba ang lahat ng ito sa publiko? Ipaalam mo ba ang laman nito? Kung ikaw si Vince Dizon. Kaya, ako
ako, iisipin ko rin kung ako si Vince, talaga namang medyo magmumuni-muni muna ako. Ako muna yung mag-iisip-isip. Kasi mahirap din kung ikay pumuposisyon para sa 2028. Dahil hindi po maitatago ang katotohanan kung sakasakali pong talagang pagtatakpan. Dahil may panahon po na ito'y lalabas at lalabas pa rin. So mga kapatid, ikaw kasi, ako lang. Ituloy mo. Ha? Huwag mo binibitin. Hindi, ang lahat, Pero, nagtatanong lang kami ha. Oo, Ang oo. lahat ng ito'y katanungan lamang.